paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, dahil sa paglitaw sa salamin ng multo ng lola ni Letty, lumapit ang kanyang papa kay Father Ariel. Binindisyonan ng pare ang buong bahay ni Letty. Kinagabihan, palihim na pumasok sa bakuran ni Ali ang nobyo niyang si Edu. Nang biglang may sumunggaw sa braso ng binata. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Babae sa Salamin, sa isa na naman gabi ng lagi. Ray? Ano ginagawa mo dito sa aming bakuran na ito? Akala ko kung sinong sumunggab sa braso ko. Bakit ka pumasok rito? Teka pare, relax ka lang. Wala naman ako masamang balak. Ano wala? Kanina, napuna ko. Pumarada sa di kalayuan ng kotse mo. At lumapit ka sa labas ng gate na mailap ang mga mata. Nagduda na ako na may gagawin kang hindi maganda. Kaya inabangan kita. Teka pare, kung inaakala mong may plano ako magnakaw dito, nagkakamali ka. May masama kang balak kay Ali. Wala.
Gusto ko lang siyang makausap dahil iniiwasan niya ako. Kung iniiwasan ka ng hipag ko, bakit nagpunta ka pa rito? Gusto ko lang magkaunawaan kami. Kung wala na kayo ni Ali, wala nang dahilang mag-usap pa kayo. Kaya umalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kami nagkakausap. Makulit ka, ha? Teka, Ha? huwag mo itutok sa akin ang baril mo. Baka pumutok yan. Talagang puputukan kita kapag hindi ka umalis. Ray, Aalis ka ba? O pasasabugin kong utak mo? Ha? Edo, nagsagawa na ako ng ritual para magkaunawaan uli kayo ng nobya mo. hindi pa po kami nagkakausap, Mang Mulo. Kaya nagbalik ako dito sa inyo. Maraming paraan para magkaintindihan kayo ng nobya mo. Paano po kami magkakaintindihan? Iniiwasan niya ako. Pinagtatabo yan. Pinagbantaan pa ako ng pangalawang asawa na nakatatandang kapatid niya. Anong pangalan ng bayaw ng nobya mo? Ray. Yung kanyang buong pangalan. Hindi ko po alam. Alamin mo. Magsasagawa uli ako ng ritual para hindi maging balakid sa unawaan nyo ng iyong nobya, ang kanyang bayaw. Simulat sa pool, mabigat po ang dugo sa akin ng lalaking yun, Mang Mulo. Kaya mabigat rin ang loob ko sa kanya. Makakasundo mo rin siya. Dahil po sa ginagawa niyang pakikialam at pagkontra sa relasyon namin ng girlfriend ko, nagdududa tuloy ako na Ano? Pinagdududa mo? baka ang Ray na yon, Oh, siya ang dahilan. Kaya nakipag-break sa akin ang girlfriend ko. Dati? Bakit ka umiyak? Rex, si Lola Ima. Pinagmumultuhan ka na naman ng lola mo? Tingnan mo, nakasulat sa salamin. Ano nakasulat? Mahal kita, Letty. Ganyan ang sulat kamay ng Lola Ima ko. Oh, imposible sinasabi mo. Maniwala ka, Ray. Kabisado kong sulat kamay ni Lola Ima. Siya ang sumulat sa salamin. May gustong ipahiwatig sa akin ng lola ko kaya lumilitaw siya sa salamin. Kaya pinagmumultuhan niya ako. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Letty, huwag mong takutin ang sarili mo. Hindi ako pagmumultuhan ni Lola Ima na walang dahilan, Ray. Ikaw rin ang nagpapahirap sa sarili mo. Dahil hindi mo matanggap ang pagkawala ng lola mo. Matatanggap ko lamang pagkamatay ni Lola Ima kapag naging malinaw na sa akin ang dahilan ng kanyang pagmumulto at pagpapakita sa salamin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Naguni-guni mo lamang ang sinasabi mong multo. Ray, magtapat ka sa akin. Ano yung pagtatapat ko sa'yo? Ano ang alam mong dahilan kaya nagmumulto ang lola ko? Ano? Ali, walang inamin sa akin si Ray. Kaya ikaw ang magtapat sa akin. Umamin ka. Ano aaminin ko, Ate Letty? Ayon kay Papa, ikaw ang madalas kasama ni Lola Ima dito sa bahay noong nabubuhay pa siya. Oo, totoo yun. Habang nakatao sa tindahan si Papa, ako yung nag-aasikaso sa lahat ng mga pangangailangan ni Lola Ima.
Kasi nga ulyani na siya. Nagiging malilimutin na at saka mahina na yung katawan niya. Nasaan ka? Nang mahulog sa hagdan si Lola Ima. Nasa labas ng bahay. Nag-aasikaso ng mga halaman. Sina Lola Ima at Kuya Ray ang nandito sa bahay nung mangyari yung aksidente na kinamatay ni Lola Ima. Nung nabubuhay pa si Lola Ima, ano ang trato sa kanya ni Ray? Okay lang. Alam kong noong bago kami nagsama ng bayaw mo, hindi magaan ang loob niya kay Lola Ima. At hindi rin matanggap ng Lola na pangalawang asawa ko si Ray. Pero napanliwanagan ko. Napakiusapan ko si Lola Ima na ituring na tunay na apo yung pangalawa mong asawa. At si Ray, itinuring ba niyang tunay na Lola, si Lola Ima? Bakit hindi ka makasagot, Ali? Magsalita ka! Magtapat ka! Hanggat hindi ko nalalaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Lola Ima, hindi ko matatanggap ang pagkawala niya! Lola Ima? Ako nga, Ali. Bakit po kayo nagmumulto? Bakit lumilitaw kayo sa salamin? Patay na kayo, Lola. Alam mo ang dahilan ng pagbabalik ng aking kaluluwa, Ali. Bakit nalilisik ang mga mata niyo? Bakit hindi ka nagtapat kay Letty? Lola, huwag niyo akong pagmultuhan. Huwag po! Huwag po, Lola Ima. Huwag niyo akong pagmultuhan. Huwag! Panaginip lang. May nangungut yata ako. Pero, parang totoong-totoo. Pinagmultuhan ako ng lola ko. Parang totoo na nakita ko ang kanyang kaluluwa sa salamin. May maipaglilingkod ba ako sa'yo, Ali? Father Ariel, may gusto sana akong ikumpasal sa inyo. Na hindi ko po maamin kay Ate Letty dahil ayoko siyang maguluhan at lalong madagdagan yung sakit ng loob niya sa pagkamatay ng aming lola. Ano ang iyong ikukumpisal? Kung sa sarili ko lang, Father, makapagtitiis ako, makapaglilihim. Pero hindi ko maatim na patuloy na itago yung nalalaman ko sa maaaring naging malagim na pagkamatay ng aking lola. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ipinagpaalam ko kay Father Ariel ang totoo. Ang hindi ko maipagtapat kina Ate Letty. Ang nakita at narinig ko nung nabubuhay pa si Lola Ima. Lola Ima, halika, guro ka! Halika. Bitiwan mo ako, Ray!
bitiwan mo ko! Hindi kayo makakahulag pa sa kamay ko. Hindi ubras sa akin ang tapang nyo. Salbahe ka! Nakita ko ang ginawa mong masama. Napakasalbahe mo! Itikim niyo yung bunganga ninyo. Hindi ko inulit ko. Huwag mo akong sanin. Ano man ang nakita niyong ginawa kong masama, huwag niyong ipapaalam kahit kanino. Huwag ninyo kong ipapahamak. Dahil bago niyo ko maipahamak, papatayin ko kayo! Ganon ang nangyari. Ang ikinumpisal ko kay Father Ariel na hindi niya mapaniwalaan. Pero alam kong handang tumulong si Father para lumitaw ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Lola. May bumagsak sa kwarto ni na Ate Letty. Baka sinaktan ng kapatid ko ng pangalawa niyang asawa. Ate Letty! Ano yung narinig ko kumalabog sa kwarto? Ate Letty! Bakit nakahandusay ka sa sahig? Napano ka, ate? Ate! Oh, Diyos ko, ano na kayo nangyari sa kapatid ko at napasukan ko siya walang malay? Ate Letty! Ate! Ali. Nagbagong boses niya? Ate, ano nangyari sa'yo? Bakit biglang nag-ibang boses mo? Bakit naging kaboses mo si Lola Ima? Ali, ako ang iyong Lola Ima. Sumanib ang kaluluwa ko sa katawan ng ate mo. Ate! Sinanibang ka ng multo! Bakit sumanib sa katawan ni Letty ang kaluluwa ng kanyang Lola Ima? May kinalaman kaya si Ray sa pagkamatay ng matandang babae? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagataw, Babae sa Salamin. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi.